po namin sa iyo, Panginoon, tinataas sa inyong lingkod na gagamitin mo, Panginoon, sa pagbabahagi ng ganun na salita mo. Salamat po sa kanyang buhay, Panginoon. Bless mo po, Panginoon, ang kanyang buhay na mahabang buhay, malakas ng pangangatawa lugar ng Isbastoran ng At ganyan din po kami, Panginoon. Siya po yung daluyan na mabiyaya at pagpapala na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay na ipinagkaloob mo para kami, Panginoon, ay patuloy na pagpalain spiritually and physically. To God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Sino po yung nais magpatotoo? Ako mag-take from kayo kasi Wala sister baby. naminig ni Sister Baby. Thank you kay God kasi hindi biro yung hindi biro yung talagang pagiging mananampalataya. Maraming pinagdaraan ng pahirapan, pagsubok, pero sabi nga, pagka ikaw, yun bang inano mo kay Lord, inilatak mo na lahat sa Panginoon, pinagkatiwala mo na sa Panginoon lahat, meron man o wala, magpapatuloy ka kay Lord. Kasi, kagaya ng Sunday, meron po kaming pera, 1,000. Ngayon, si Vivian, yung hipag ko, wala nga yung pamangkin namin, walang pambili ng labs, kaya binigay ko. Isa madali ko lang, wala kang pera, yun lang, kasi nga pantay sa yung kailangan ko siya. Ito, di ngayon, dahil sa, nasa kanya, ito si Junjun, nagising umaga. Ma, sabi ko, Jun, ligo ka na kasi mag-church tayo, kailangan maagang church natin sa Hindi mo pa nga ako pinapakain eh. Paliligoyin mo na ako. Wala nga tayong pang-almusal. Sabi ko sa kanya, hindi ka na mag-church porque wala kang pang-almusal. Tinitas lang ni Lord kung yung puso mo kahit na wala kang pera, mag-church ka pa rin. O sige na nga, maliligo na ako. Sa madaling salita, naligo na. Nakapag-church ka. Sabi ko nga, hindi hadlang yun para At yun nga, praise God. Thank you kay Lord. Hindi ka din na yung pala, maraming blessing pala. So God be all the glory. Salamat sa Panginoon at lahat ng mga nag-gift. Thank you kay God. Paborito sa salamat sa Amen. At saka, napakabuti po ni Lord dahil po gusto na may yung anak ni Madu po kasi talaga yun, pero kagaya yun po, naubo siya. Pero sabi ng Madu, ako, wala akong pambiling gabot. Sabi ka na, ipag-pray na natin, napakabuti po ni Lord. Pag inunang talaga si Lord, Amen. po, Amen. Salamat kay Lord dahil kasi ano po ang gawain dapat mo rin talagang para rin kay Lord kagaya ng kagaya ng kasi lahat po ng pagka may gawain almost po ang nandun po yung kanyang health ang po yung kanyang pagmamahal kaya patuloy po lang natin na unahin ang Lord siya po pero salamat sa Okay, so good evening po sa mga lingkod ng Panginoon. Agapela Family Community Church midweek service po. At ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbubulay-bulay ng kanya po mga salita. Buksan po natin ating mga Biblia sa aklat po ng Romans, Book of Romans, chapter 1, verse 14 hanggang 17. Ito
po ang atin pong mababasa. Sabi po diyan, o Tagalog po, meron bang pwede magbasa ng Tagalog? Ito ang sinasabi sa Roma 14. May mga barbaro sa ito pala, may mga pananagutan ako sa lahat, sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa maruruno at sa mga mangmang. Kaya nga, nais ko rin ipangaral diyan sa Roma ang magandang balita. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao, at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang tinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Amen. Amen. So, ang Diyos po ang siyang magpala ng kanya po mga salita sa atin pong kalagitnaan. Sabi nga po uli, no, English version, si Paul po ang siyang nagsasalita at ito po ay sulat niya sa mga Kristiyano doon po sa Romans, sa mga mananampalataya, ano po. Nang sabi niya, I am under obligation, both to the Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. So, sinabi niya, obligado raw siya, no? For what? Pag sinabing obligado, ibig sabihin, kailangan niyang gampanan ang mga bagay na ito. No? Obligado, hindi dahil may sweldo. Di ba? Bagkos obligado dahil merong needs, may mga pangangailangan. Sino may mga pangangailangan? Yung pong mga tao. At sino po yung mga tao na tinutukoy dito? Sa mga Griego at saka sa mga barbaro. Diba? Pag sinabing Griego at saka barbaro, alin mas matinding tao doon? Mas matindi siguro yung mga barbaro, no? Barbaro po yata. Natawag na ba kayong barbaro? Parang pirata yung dating mga barbaro. Hindi, barbaro parang. Pag kayo natawag ng barbaro, Barbarian. parang ano eh, kumbaga sa ano, wala kayo natatakutan. No? Sanggano. Sanggano. Ayun, sanggano. Buti hindi sinabing sa mga sanggano eh. Diba? Kundi sinabi I am obligated. Paul was saying, Paul was obligated for what? To preach the gospel. Di po ba? Obligado raw siya. No? At hindi lamang sa ano, no, barbaro at saka mga Griego, sa mga marunong at saka sa mga mangmang. O, di ba? So, all people are included to hear yung gospel na ito, no? Yung mensahe na ito. Matalino ka man, mangmang ka man, di ba? Hentil ka man, no? Griego ka man, o barbaro ka man, o sanggano ka man, di ba? Ano mang uri ng tao ang kalalagayan mo sa mundong ito. Para kay Pablo, ito po ay isang napakalaking kampanin sa kanya ang maibahagi ang gospel o ang ebanghelyo. Sabi niya sa verse 15, so for my part, no, para sa akin, no, ano yung para sa kanya? Siya raw ay eager to preach the gospel to you also who are in Rome. So, ang lawak po ng ministry. Ano po? Ang lawak ng mga nangangailangan may ebanghelyuhan. At dito sinabi niya pati sa mga Kristiyano sa Roma, siya raw po ay eager o talagang marugdog ang pagnanais, no? Siya ay merong desire to preach the gospel doon sa mga kapatid sa Roma. At
Sa talatang 16, ang sabi niya uli, si Pablo pa rin nagsasabi, hindi ako nahihiya. Di ba? Hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo. Bakit niya hindi kinakahiya ang ebanghelyo? At bakit hindi dapat ikahiya? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ito raw yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng ng bawat tao, no? Kanino? Doon sa mga mananampalataya. Di ba? For I am not ashamed of the gospel. Bakit? For it is the power of God. So, ibig sabihin, bago magtamo ng kaligtasan, yung mga tao, they need to hear the gospel. Tama ba? Ay kung hindi po aaralan, malabo maligtas. Tama po ba? Opo. Kailangan talaga may makarinig sila. Bago maligtas, they need to hear the gospel. Pag hindi may papakinggan ng ebanghelyo, walang magtatamo ng kaligtasan. Parang gano'n, hindi nila makakamtan ng kaligtasan. Ayun ang sinasabi ni Pablo, kaya napakahalaga yung ebanghelyo. So, ito raw po yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. No? Sino po yung mga maliligtas? Yung maniniwala, yung mananampalataya. Jew ka man o kaya ay Griego. No? After mo mapakinggan ng mabuting balita, no? Pag sumampalataya ka, maliligtas ka. Yun ang sinasabi, it is the power of God. Eh pag hindi sumampalataya, Walang kaligtasan. nakinig lang. Eh kung hindi nakinig, pwede ba maligtas? Hindi po. Kailangan may mapakinggan. Oh. Sabi, kailangan makapakinig eh. So hindi po pwede maligtas kung hindi makakapakinig. Kaya kailangan muna makapakinig bago mabuksan yung pananampalataya. Kaya kailangan talaga mag-preach. At yung pananampalataya na ito ay magdadala sa kanila sa kaligtasan. Tama? Amen. Sabi, for in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith. So, yung sinasabing for in it, ano tinutukoy doon? For in it. Ano tinutukoy? The gospel? Ebanghelyo pa rin ba tinutukoy doon? Kasi in connection to that gospel, yung katwiran ng Diyos ay unti-unting nahahayag. Tama? O sa salita ng Diyos, ang katwiran ng Diyos ay unti-unting nahahayag. At dahil diyan, sabi nga, ang matuwid ay nabubuhay o mabubuhay sa pananampalataya. No? Kaya tuloy-tuloy yan. Faith cometh by hearing, and hearing by the very word of God. So ganyan po kahalaga yung pagkakasunod-sunod. Paano na matatamo ang kaligtasan? May mga ngaral. No? Matapos kang mangaral, ang ipapangaral ng mga ngaral, hindi yung buhay niya. Save. At salita ng Diyos. Di ba? Hindi buhay ni Marcos o ni Romualdez. Di ba? Buhay ng ating Panginoon Jesucristo, yun ang magdadala ng kaligtasan. Di ba? Pagka napakinggan nila at sumampalataya sila, mabubuksan yung tinatawag na kaligtasan dahil na sumampalataya eh. Di ba? Sa tamang pananampalatayanan. Okay, so yun po yung kaya ganyan na lang kahalaga kay Pablo. Nasabi niya uli, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God for the salvation to everyone who believes. No? To the Jew first and also to the Greek. Sabi nga po sa Romans 1:14 ng Tagalog version, may pananagutan akong mangaral sa mga Griego at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang.
pananagutan. Sana ganun na maging damdamin ng mga mananampalataya, no? Maraming mga mananampalataya, parang walang pananagutan. Tama ba? Nakikita ninyo yung mga mahal ninyo sa buhay. Tama? Yung mga kamag-anak ninyo na hindi pa nakakilala kay Lord. Ano yung binabalato na lang ba kay Satanas yan? Hindi pwedeng ibalato kay Satanas yan. Kailangan mag-make tayo ng effort. Kailangan natin talagang by hook or by crook gawa ng hakbang at paraan. Kasi yan ang Kung si Pablo may magandang pananagutan niya raw yung mga tao na ito, ilagay na lang natin ating mga sarili kay Pablo. Unahin niyo ng panagutan yung inyong mga mahal sa buhay. Amen? Mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala kay Lord. Mga katrabaho na hindi pa nakakilala kay Lord. Diba? Mga kaibigan, mga kakilala. Sabi nga po, may magkababata na hanggang sa sila ay nagsipag, asawa, ay matalik pa ring magkaibigan. Subalit, ang isa ay naging mananampalataya. Patuloy pa rin ang kanilang masayang pagkikita. Kung minsan sa bahay ng isa sa kanila, at kung minsan naman sa paglalaro ng golf o samahan ng mga businessmen. Subalit ang ikinayayamot ng kaibigan ay laging isinisingit ng kanyang kaibigan ang tungkol sa Ebanghelyo. Minsan ay nasabi nito, bakit ba hindi mo ako tantanan at ipinipilit mo sa akin ang iyong Panginoon? Maaari naman tayo maging masaya na hindi yaon ang pag-uusapan o babanggitin. Uminom muna tayo, kaibigan, bago nagsalita. Magtatanong muna ako sa iyo, kung ikaw ba ay nasa highway at inabot ng malakas na bagyo, tapos ay natagpuan mo na nasira at dinala ng bagyo ang tulay, at ang sino mang hindi nakakaalam, kapag kadumaan dito ay pihadong mahuhulog sa malalim na ilog, at alam mong doon ako daraan. Kung hindi ka ba maghihintay, nadala ang iyong flashlight upang mabigyan ako ng babala? At hindi lamang ako, kundi bawat isa na daraan ay pagsasabihan mo, hindi ba? Sandaling tumigil ito sa pagsasalita, tapos ay nagtanong, pababayaan mo ba ako, kaibigan? At anong gagawin mo kung matanaw mong dumarating na ang aking sasakyan? At hindi ba sisimulan mong sindihan at patayin ang iyong flashlight upang kunin ang aking atensyon? At makakahinga ka ng na lamang kapag ako ay tumigil. Mabilis mong ipaliliwanag sa akin ang panganib kung ako ay magpapatuloy pagkat nadala na ng bagyo ang tulay. Kung ang isasagot ko sa iyo, bakit ka pa nag-abala? At marahil, akalain mo, hindi yata ako naiintindihan. Kaya't ulit-ulitin mo, hindi naging sapat ang sinuman o minsan, ang mahalaga ay maunawaan ko ang panganib o kapanganiban. Hindi mo inaasahan na sa pagsasabi mo, sasagutin kita ng bakit mo ba ako kinukulit? Katulad ko na senaryo na yon, Kung meron ka pagmamalasakit sa mga tao, alam mo na may mga dumadaang mga sasakyan doon at sira nga ang tulay, pagka nagpatuloy, napapangahamak ang kanilang mga buhay. So kung ikaw ay mayroong pagmamahal at pagmamalasakit, magbibigay ka ng warning. Katulad nga ng sabi, kung ikaw ay matalik na kaibigan, so magpa-flashlight ka, ilaw-ilawan mo, at makakahinga ka lang ng maluwag kapag tumigil siya sa pagtakbo. So, parang ganyan din yung kalalagayan po ng marami mga tao sa atin po mga
kapaligiran. Huwag mo na lang ilayo yung anak ni Kim, no? Yung kanyang anak. Ano nangyari? Actually, katatapos ko lang ng preaching ng depression, ano? Tapos sumunod na the following, eto na. Actually, si Ricky Hatton, di ba? Isa din siya sa, ayon sa source, nagpakamatay, o yun nga, nagbigti because of depression. Di ba? Ang depression, dumadating ito sa tao, pag meron kang karanasan ng mga mabibigat, di ba? Na hindi mo kayang hawakan, hindi mo kayang i-handle. At hindi mo talaga kayang i-handle yan without the aid and guidance of the Lord. Amen? So, ganyan. Ang dami pong mga ganyan tao. At marami mga tao sa atin pong kapaligiran, sa totoo lang, maging mga mahal natin sa buhay, they are in danger. Amen? Nasa panganib sila. Tama? Hindi nila hawak ang buhay nila. Hindi nila tangan ang kinabukasan nila. Kahit tayo nga kahit Kristiyano tayo. Ang mahalaga lang sa atin, being a Christian, may assurance tayo ng salvation. How about if, kung ang ating mga mahal sa buhay ang siyang napahamak? Diba? Without knowing, at saka walang aksyon na nangyayari sa atin. Tapos huwag niyo sasabihin rest in peace yan. Totoo yun, sinasabi ko. Walang rest in peace na namamatay. Pag namatay sila, nawalang Kristo sa buhay nila. Diba? Meron bang rest sa hell? Hindi ka na matutulog dun Hindi ka, walang tulog dun May makakatulog ba na sinusunog yung kaluluwa tapos buhay pa rin? Sana kung cessation yun talaga mawawala talaga, hindi Yun po yung yun po nakaambang panganib. Po? Na very neglected sa atin, wala tayong kakaawa sila. Amen? Kakaawa yung mga tao na nakakasalamuha po natin na pag inabutan ng kamatayan, tiyak na papuntang impyerno. Po? So, ang mahalaga ay maunawaan ko ang kapanganiban o maunawaan ng mga tao ang panganib na naghahantay sa kanila doon pagkatapos na mamatay. There is danger talaga. So, kaya kung hindi niya sabi nga, bakit mo pa ba ako kinukulit, kaibigan? So, hindi ba talagang dapat mo akong kulitin? Kayo po ba? Kinukulit niyo po ba yung mga tao sa paligid ninyo? Amen. Kinukulit po ba natin yung mga mahal sa buhay natin? Kailangan ba? Kung pwedeng hampasin ng walis tambo sa ulo, no? Nangyirap tayo lang ang ligtas tapos sila. Sarap natin yun Diba? So, kaya kung minsan, pag mga bata pa, madaling mayaya, Pero pagka nagkaisip na, si pamilya na, may kanya-kanyang buhay na, Nakakapag-isip na ng maayos. Pagka niyaya mo, papalag pa, magagalit pa, Pumapalad. nagatuwiran pa, di ba? So, Pero pag naunawaan na yung mo. So, kaya pala dapat mangulit. Saan mangungulit? Patungkol sa Ebanghelyo. Amen. Kasi Pangyarihan. ayaw nating sila ay mapahamak. Amen. Di ba na maging makulit ka? Di ba? Opo. Maunawaan din nila. Ayun nga Sa bandang Papasalamat huli. pa sila sa bandang huli. Kaya kailangan natin mangulit. Amen. Ganyan ang kalagayan ng sinumang wala kay Kristo. Nanganganib patungo sa malaking kapahamakan, sa walang hanggang kapahamakan. Iyan ang nadama ni Pablo, na sana madama rin natin. Hamon sa atin, madama din natin yung nadama ni Pablo. Kaya simula nung maging mananampalataya si Pablo,
wala na talaga. Sinuko niya ng lubusan ng kanyang sarili sa Panginoon. Di ba? Hayo dito, hayo doon. Mission dito, mission doon. Bukas ng mga gawain. Pangaral dito sa mga barbaro, sa mga Griego. Pangangaral sa mga taga-Roma. Pangangaral sa mga unbeliever, sa mga hindi mananampalataya at mananampalataya. O sa marunong at maging sa mangmang, nakita niya ang pangangailangan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Bakit? Bakit sa palagay nyo? Anybody? Bakit napakahalaga ng Ebanghelyo? Para hindi po mapahamak ang tao. Para maligtas. Yun. Para pag nakapakinig na salita ng Diyos, mabubuksan ng pananampalataya, magdadala sa kanila sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Amen. Yun po yung kahalagahan ng Ebanghelyo. So, para sa mga nagpupumilit na makaabot sa Diyos, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos, subalit hindi naman nakakaabot o makaabot, at maging sa katulad natin, ang nadarama ay ang kawalang pag-asa. Tinupad na ni Jesus ang hindi natin kayang matupad. Ano po yung tinupad niya? Na hindi natin kayang matupad. Yung ano po, bayaran yung kasalanan natin. Siya po yung siya lang po yung nakatupad ng batas ng law na hindi natin kayang tuparin. At sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na tumubos sa atin, at dahil sa kanyang ginawa na naging kasiyasiya sa ating Ama sa langit, Amen. pinawalang sala tayo ng Diyos. Amen. Sino po yung mapapawalang sala ng Diyos? Yung mga nananampalataya. Oo, yung mga nakapakinig at nananampalataya, di ba? So, napakagandang balita. Siya ang nagbukas ng daan upang tayo ay maaaring makarating sa langit. Binago ni Jesus ang binalak, sirain ng dyablo. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, tayo ay maaaring magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nang matagpuan ito ni Pablo, hindi na siya natigil. Hindi na siya napakali. No? Napakaganda nito upang itago sa sarili, upang sarilinin lamang. Samantalang maaring ang lahat ay makinabang. Amen? Amen. So, tulad ni Pablo, ito ang dapat na madama ng bawat isang naligtas ang pagpapahayag nito. Okay ba yun na nung matagpuan mo, sarilinin mo na lang? Hindi po, kailangan ibahagi. Diba? Pero ano nagiging common? Marami mga Kristiyano nung matagpuan, sinarili na lang. Marami ba mga Kristiyano na matagpuan ang daan ng kaligtasan hindi man lang ipagsabi? Pagsabi mo. Pahayag mo. Opo. Yun ang Diba? Great Commission. Ano yung ginawa Yun ng naman Diyos? Huwag natin sarilinin. Amen. Amen. Amen? Amen. Kailangan din ng mga tao sa ating kapaligiran ang Hesukristo, Amen. ang Jesus Christ na ito na tumubos ng kanila po mga kasalanan. Yun ang ating ipagsabi. So, may isang tunay na naganap. Isang linggo ng umaga, tumayo ang isang Romano-Katolikong pari sa harap ng kanyang kongregasyon. Sa isang lungsod ng Illinois, libo ang dooy nagsisimba. At kanyang sinabi, "Mga minamahal, nais kong sabihin sa inyo na mula ngayon, ako ay nagbibitiw o magbibitiw sa aking tungkulin. Ganoon na lamang ang gulat ng lahat, pagkat sa loob ng 30 taon, ang paring ito ay naging matapat. Hindi naging sapat ito para sa mga tao, kaya't hindi tinigilan ang pari hanggang sabihin ito ang dahilan ng kanyang pagbibitiw." Ano kanya sinabi? So, sabi, "Kagabi,
Wala akong ginawa kundi magpuri sa Panginoon. Nawala ang antok sa akin. Pagkatapos kong basahin ang bagong tipan, nakita ko ang aking dakilang katotohanan na ang kaligtasan ay matatamo lamang kay Hesus Kristo. Diba? Di napaka-imposible nangyari kay Father, ano? Kasi sa kanila, katikisim, works, diba? Para maligtas. Pero nagbasa siya ng bagong tipan, nakita niya na ang natatanging daan upang magtamo ng kaligtasan ay walang iba kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ito ay kaloob mula sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Hindi ang pagtitika o anumang pagpapakasakit o penitensya. Wala rin ang sinasabing purgatorio. Hindi rin ang nakagawian natin absolution na aming iginagawad sa loob ng aking silid. Wala akong ginawa kundi ang ihingi ng kapatawaran ang aking mga pagkakasala at tanggapin ang kaloob na biyaya ng kaligtasan mula sa Panginoon at mahalin ang nagkaloob nito at lumakad sa aking silid sa buong magdamag na inuulit-ulit na sabihin, tinanggap ko ang kaloob na minamahal ko ang nagkaloob. At halos sa 1 oras at kalahati, ipinaliwanag ni Father Chinicoy ng Illinois sa mga tao ang masaganang biyaya ng Diyos. At pagkatapos ng kanyang sermon, itinanong niya kung ilan ang sasama sa kanya sa pagtanggap ng kaloob na ito at mahalin ang nagkaloob. Halos lahat, maliban sa 40 lamang ang hindi tumanggap. At ngayon, ito ay naging isang Presbyterian Church. Siya pala yung founder ng Presbyterian Church. Bawat isa sa atin ay may pananagutan. Kung ano ang iyong tinanggap, ay nararapat na ibahagi sa kapwa at sa kaibigan. Amen? Amen. So, at least nakilala natin si Father Chinicoy ng Illinois na sa kanya nagsimula ang Presbyterian Church. Ito po ay isa pong kalipunan din ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. So, sabi mo sa katabi mo, ipagsabi mo. Pagsabi mo. Amen. Amen. Huwag mong sarilinin ang kaligtasan. Ang kaligtasan. Diba? Amen. May obligasyon ka. May obligasyon tayo. Obligado ka. Obligado tayo. Amen. Pag hindi mo pinagsabi, mananagot ka. May pananagutan ako, sabi ni Pablo. Amen. Pananagutan natin yung mga tao sa paligid natin. Sa totoo lang po. Amen. Bishop, dapat may dagdag yan, hindi lang ipagsabi po pamuhay din ni Bishop. Oo, yun. Amen. Totoo yun. Pagsabi, pamuhay. Kasi kung isa kahit isa pagsabi mo, buhay mo naman sablay. Isod. Di ba? Ang nakikitang ebanghelyo ng buhay mo na sablay. Hindi totoo naman yun. Minsan nga, kahit wag mo na ipagsabi, basta nakita sa buhay mo yung Kristo eh. Yes. Nung tatanong sila, ano sikreto mo? May Ano nangyari sa'yo? Sila magsasabi. Anong himala? Anong nangyari? Wala ka na pinagbago mo. Yan nga. Kahit na ipagsabi mo, tapos yung buhay mo naman. Ikaw ang testimony Kaya- na kumikilusan doon sa Kaya buhay. meron tayo na pag-aralan dati, Yung pagbabago. pag meron ka wastong aral, ang resulta, wastong buhay. No? Kaya, huwag mo sasabihin wastong aral mo, tapos buhay mo lihis. No? Wala. Pag buhay mo lihis, ibig sabihin, ang aral mo lihis. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Wastong aral, tapos Wasto yung buhay aral. lihis? Meron yung aral. Wasto yung aral, lihis yung buhay. Oo nga. Hindi na. Kasi may mga tao din na Kailangan balance, Bishop. Wasto naman yung aral na papakinggan, pero yung buhay, mga supply. Matigas pa rin ang ulo. meron Sino may kasalanan?
Si Pastor. Yung may katawan. Alam ko si Pastor eh. Puro na nga lang pangaral ng pastor, pero hindi naman sinusod ng membro. Ayun, ayan nga. Kaya, ibig sabihin, Pero sabi nga, practice may pananagutan ka pa rin. Di ba? Tama yan, dagdagan natin. Pananagutan mo ang alin. Sabi nga ng 1 Timothy 4:16, bantayan mo yung sarili mo Amen. at ang turo mo. Amen. Diba? Pay close attention to yourself and to your doctrine. As you do this, you will ensure your salvation. Bantayan mo. Matapos bantayan sarili mo, ipangalandakan mo, ipagsabi mo na mayroong bumago ng buhay mo. Amen. Amen? At siya ay nagdadala sa atin tungo sa kaligtasan. Tayo po'y manalangin. Pag-pray po natin na maabot sana ang atin pong pamahalaan, na sana po makonvict yung pong mga dapat managot, at dapat sana gayahin nila si Zacchaeus. Yes. Nung ma-encounter ang ating Panginoong Jesucristo, Balik ng 4. sabi niya kung may nadaya ako, babalik ko. Ng maka-4. Diba? So, sana ganun ang maging damdamin ng mga nasa gobyerno. Diba? Magkaroon ng repentant heart. Lalo na yung mga involved, no? Doon po sa DPWH scam, no? Yung mga programa nila, yung kanilang mga Blood control. yung flood control. Kasi kinontrol nila no? Yung flood. Kinontrol nila yung pera para sa flood no? Kaya flood control. Sana matauhan. Tinaasa ng presyo. Yun po yung isang sa napakahalaga. Matanggal ang corruption. Alam, pag nawala yung corruption talagang kahit huwag namin garapalan. Garapalan na kasi corruption kaya talagang nagingit-ngit na yung taong bayan. Tapos na yung corruption. Sige po. Tayo po ay pag-pray din natin yung kinatatakutang lindol. May mga bagyo pang parating. Pag-pray po natin yung pamilya natin tungkol sa mensahe ng kaligtasan. Iyak ninyo sa Panginoon yung mga miyembro ng pamilya na matigas ang ulo. Na hanggang ngayon, sa tinagal-tagal ng panahon na pinagpe-pray natin, ayun pa rin sila. Pray for them. Basta pananampalataya, mahalaga yan. Yung provision ng Panginoon, kalakasan. Of course, yung gawain natin sa Friday ba? Overnight. Overnight. Sama natin sa prayer. Ano pang pray natin yung mga church planting natin, activities. Nagbubukas ang Panginoon ng mga oportunidad sa atin. Ano po? So, wala na? Let's pray. Sama po sa prayer yung balong baptism. Sama natin sa prayer yung mabilis ang pagpapanak ni Kay Jessica. Amen. Hindi siya mahirapan. Yung pagpupunti, panganganak, no? Maluwal Magpaano na natin po ba? makapanganak. December 1. Lapit December 1. Yun din ang lolo. December 1, birthday ni Lord. Sana, December 1. Blessing. Pray natin. Lord, thank you so much, Lord, sa gabi pong ito. Salamat dahil minsan pa na-remind mo po sa amin yung nararamdaman po ni Pablo when Paul became a Christian. Father God, nagiba ang kanyang buhay, namulat ang kanyang mata, ang kanyang kaisipan, ang kanyang puso, ang kanyang diwa, Panginoon. Yung kahalagahan po ng Ebanghelyo na kanya pong natamo personal. At ang Ebanghelyo na ito na kanyang natamo, Panginoon, ay handa niyang ipamahagi sa iba. Handa niyang ipagsabi sa iba, Panginoon. At ayon sa kanya, it is an obligation for him, O God, to share the gospel. Because Paul believed na ito pong gospel ang siyang daan ng kaligtasan, Panginoon, sa mga tao. Kung sila po ay mananampalataya
At kung hindi sumampalataya, sila na po ang may mga problema sa kanila pong mga buhay. Ang mahalaga, Panginoon, kami po na mga iniligtas mo ay mag-effort para ang mga tao ay mabahaginan ng mabuting balita. Mapagsabihan, Panginoon, ng iyong kabutihan para sa kanila. Salamat dahil nakita po namin na isang pari, Panginoon, mula sa Illinois, O God, sa kanyang pagbabasa ng bagong tipan ay nabuksan ang ebanghelyo sa kanya, Panginoon. Kinilala kanya bilang Panginoon niya tagapagligtas, hindi ang sekta o relihiyon, Panginoon, na kanyang kinaaaniban. Salamat to open his eyes, O God, at ng pagbubukas mo rin ang mata ni Pablo. Kaya nakita po namin, O Diyos, na walang bagay pala na imposible sa iyo. Gaano man po kasarado sa kanilang relihiyon ang tao, pag binuksan mo po ang kanilang mga mata, sila po, Panginoon, ay natitinag, Panginoon. Lord, we pray, yung po mga mahal namin sa buhay, yung po mga kakilala namin, Panginoon, na matagal na po namin inaabot, pero hanggang ngayon ay parang wala pong tugon physically, Panginoon, mula sa kanila. Lord, minsan pa, itinataas po namin sila ng panalangin sa iyong harapan. Abutin mo po sila, Panginoon. Buksan mo po ang kanilang mga puso't isipan. Kilalanin kanila bilang Panginoon nila tagapagligtas. Ganon din, Panginoon, ang aming pong bansang Pilipinas, Lord. Unang-una na ang mga pamunuan ng aming pong bansa. Simula sa aming presidente, sa aming vice-presidente, sa mga senator, sa mga congressman, sa ombudsman, Panginoon, maging sa ngayon ay nakakatuwa, Lord, na Kristiyano po ang humahawak ng ICI, Panginoon. Hayaan mo po na bigyan mo po ng wisdom ang aming pong kabrother, O God, General Asurin, na kahapon lamang ay aming pong nakadaupang palad. Lord, bigyan mo po siya ng sapat na karunungan at tapang, Panginoon. Tayuan ang pananampalataya na meron siya, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang mga kapulisan, ang mga nasa DPWS, Panginoon. Ikaw, Lord, ang aming pong tinatawagan alang-alang sa kanila. Naniniwala po kami na walang imposible sa iyo. Yes, Lord. Kung si Pablo na mamamatay tao ay iyo pong tinatagpo, Amen. na bago ang buhay. Amen. Kung ang pari po ng Illinois, Panginoon, na sarado sa kanyang pananampalataya, ay nabago ang buhay. Kahit kami, Panginoon, kasama kami sa mga binago mo po ang buhay. Dinadalangin po namin sa iyo ang mga namiminuno ng aming pong bansa. Yes, Lord. Maawa ka po sa kanila. Amen, Lord. Ilagay mo po ang conviction sa kanilang mga puso. Amen, Lord. Lagi sa mga kapulisan, sa mga kasundaluhan, Panginoon. Sa mga mayors, mga congressman, Panginoon Diyos. Hanggang sa mga barangay level, O God. Hayaan mo po ang iyo pong divine presence, O God, ay maramdaman ng mga tao sa aming pong bansa. Lord, we pray for our land, for revival. Magsisimula po ito, Panginoon, sa pamunuan. Pag hinipo mo po ang pamunuan, magtatakda sila ng mga batas, Panginoon Diyos. Katulad po ng ginawa mo, Panginoon, sa Ninive, na sila po, Panginoon, nung malaman nila na meron pong mga salot o meron pong dilubyo darating, Panginoon. Kung hindi magsisisi, Panginoon, pinangunahan po ng kanila pong pinuno, yung pong pagsisisi na ito. Nawa, ganyan din po ang mangyari sa aming mahal na bansa. Amen, Lord. Ipuin mo po ang aming pong mga pinuno. Yes, Lord. Huwag mo pong hayaan na maulit ang karanasan ng mga Ehipto, na meron pong 10 salot bago po, o mga salot. Hanggang sa pinakahuling salot ay ang anak ng hari ng Ehipto, Panginoon. Lord, ngayon pa lamang, ilang salot pa lang ang nararanasan. Ilang dilubyo pa lang, ilang bagyo pa lang, ilang lindol pa lang, Panginoon.
Mabuksan na po ang isip ng aming mga mahal na mga pinuno ng aming pong bansa. Mula sa pinakamaliit na pamunuan, barangay level, O God, hanggang sa presidential level, O God. Ikaw ang magbantay, ikaw ang bumisita, Panginoon Diyos. Hayaan mo po, Panginoon Diyos, na ikaw ang gumalaw. Ikaw, Panginoon, ang kumilos. Dahil kung ikaw ang gagalaw, Panginoon, tiyak po ang tagumpay. Tiyak po, Panginoon, ang pagbabago na mangyayari sa aming pong bansa. Pagpalain po kami lahat, ang aming pong ang church na pinawakan mo po sa amin, ang ministeryo pinagagawa mo po sa amin, Panginoon, ang nabuksang simbahan, Panginoon, ang agape sa Balumbato, sa inisyatibo ng mag-asawa po na ito, Panginoon. Gabayan mo po sila, gabayan po mga kapatiran doon, Panginoon. Ang nasa Robis, O God, patuloy mo pong gamitin, Panginoon, si Pastora Lorraine at mga kasama niya, Panginoon Diyos. Sa Phase 8, Pastor Boyet, o po ang gumalaw at kumilos sa kanilang mga buhay. Yung po mga simbahan na hindi na po namin na papollow up, like for example sa Pangasinan, I pray, Lord, ikaw po ang siyang humipo sa mga kapatid po namin diyan sa Pangasinan. At humipo sa iyo pong isusugo at ipapadala doon, Panginoon. Salamat, O God. Palain mo po ang overnight gathering this coming ng katapusan, Panginoon, ng October. So, Panginoon, ang siya namin makadaupang palad sa amin pong gathering na ito, Panginoon. And at the same time, ay ang paglago na aming pong relationship sa isa't isa, Panginoon. Salamat po sa gabi pong ito. Palain mo po kami lahat. Ilayo mo po kami sa kapahamakan. Ang panganganak na ang aking anak, Panginoon. I pray, Lord, smooth, payapa, matagumpay, na mailuluwal ang aming apo. Panginoon, ngayon pa lamang, we are looking forward na isang pinagpalang bata. Ang ibibigay mo po sa amin, Panginoon. Salamat po ng maraming. Buklurin mo po kami lahat ng pagmamahala sa isa't isa bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, Panginoon. Sino man pong nahuhuli o nalalayo, ikaw po ang umabot sa kanila, Panginoon. Thank you, Lord. Ingatan mo po kami lahat sa aming pong pag-uwi. Patnubayan po kami lahat sa buong magdamag pong ito. Masarap na tulog, Panginoon. Ang aming pong mararanasan dahil kasama ka po namin. Ang presensya mo, ang sa amin, sa bawat tahanan, sa bawat pamilya ng agape, Panginoon, hindi ka na po mababanggit ang mga pangalan nila o pamilya nila. Ikaw po ang siyang umabot sa bawat isa po sa kanila. Thank you, Lord. Bless us all together. We give you praises, glory, and honor. This is our prayer. Amen and amen and amen. God bless po sa bawat isa. Amen. Ipagsabi mo. Ipamuhay mo. Ipangalandakan mo. Obligado ka. Pablo, obligado eh. Alam man tayo, hindi obligado.